Biyernes Santo, Prosesyon ng Paglilibing. Ang paggunita sa pagkamatay at paglilibing sa ating Panginoong Hesukristo. Ang hanay ng prosesyon, ang seryales, ang krus at ang kandila na sumasagisag sa walang hanggang pagmamahal at liwanag ni Kristo. Ang mga apostoles. San Pedro Apostol. Si San Pedro ang pinuno ng mga apostol, karaniwang may dalang tabak at susi bilang tanda ng kanyang katapangan at pamumuno. Ang manok ay simbolo ng kanyang pagtatatwa kay Jesus noong gabi ng pagdakip. Si San Pedro ang unang Santo Papa. Siya ay ipinako sa krus ng nakabaligtad. Ang imahe ni San Pedro ay nasa pangangalaga ni Ginoong Tony at Ginang Maring David at pamilya. San Pedro, ipanalangin mo kami. San Andres Apostol. Si San Andres ay isang mangingisda at unang naging alagad ni San Juan Bautista bago pa man siya naging alagad ni Kristo. Siya rin ang nagsama sa kanyang kapatid na si Simon Pedro kay Kristo. Si San Andres ay ipinako bilang martir sa krus na Hugis Equis sa Patras, Grecia. Ang imahe ni San Andres ay nasa pangangalaga ng pamilya Centeno de Leon. San Andres, ipanalangin mo kami. Apostol Santiago el Mayor. Si Santiago ay anak ni Zebedeo at Salome at matandang kapatid ni San Juan Evangelista. Sinasabing si Apostol Santiago ay nagtungo sa Espanya upang palaganapin ang pananampalataya at sa kanya'y nagpakita ang Birhen del Pilar. Si Santiago ay kinikilalang pintakasi ng Espanya at ng sakit na rheumatismo. Ang imahen ni Santiago el Mayor ay nasa pangalaga ni Kapitan Enrico at Ginang Rosana Cruz at pamilya. Apostol Santiago el Mayor, ipanalangin mo kami. San Felipe Apostol. Si San Felipe ay saksi sa mga milagro ng ating Panginoon. Isa na rito ang 5 tinapay at 2 isda. Isang santong martir na namatay sa pamamagitan ng pagtali at pagpako sa krus habang pinagbababato. Ang imahen ni San Felipe ay nasa pangangalaga ni Ginoong Ravinal Santos at pamilya. San Felipe, ipanalangin mo kami. Apostol San Bartolome. Si San Bartolome na ang tunay niyang pangalan ay Nathaniel, na nakita ng Panginoon na nasa ilalim ng puno ng igos bago pa sila magtagpo. Siya ay binalata ng buhay noong siya ay patayin sa Armenia. Ang imahe ni San Bartolome ay nasa pangangalaga ni Ginoong Lito at Ginang Aurora Abayon at pamilya. San Bartolome, ipanalangin mo kami. Apostol Santiago el Menor. Si Santiago na anak ni na Alfeo at Santa Maria Jacobe, ang may akda ng mga sulat ni Santiago sa Bagong Tipan, ay kadalasang kinikilala bilang Santiago ang Kaunti o Santiagong Bata. Siya ang kauna-unahang obispo ng Jerusalem na naging santong martir sa pamamagitan ng pagbato sa kanya. Ang imahe ni Santiago el Menor ay nasa pangangalaga ni Ginoong Jesus Lazaro at Ginang Evangeline Cristobal at pamilya. Apostol Santiago el Menor, ipanalangin mo kami. Apostol San Mateo I Evangelista. Si San Mateo nakilala rin bilang Levi bago pa man siya tawagin ni Kristo. Dati siyang maniningil ng buwis sa ngalan ng imperyo ng Roma. Siya rin ang may akda ng Ebanghelyo ni San Mateo, ang unang ebanghelyong matatagpuan sa Bagong Tipan ng Biblia. Ang imahe ni San Mateo ay nasa pangangalaga ni Ginoong Hari Aguilar at pamilya.
San Mateo Apostol y Evangelista, ipanalangin mo kami. Apostol Santo Tomas. Si Tomas na ang ngalan sa Arameo ay Kambal. Kilala rin siya na hindi naniwala sa muling pagkabuhay ni Kristo, ngunit naniwala rin nang makita niya at mahawakan ang mga sugat sa mga kamay at tagiliran ng Panginoon. Si Santo Tomas ay namatay sa Milapore sa pamamagitan ng pagsibat sa kanya. Ang imahe ni Santo Tomas ay nasa pangangalaga ni Ginoong Dexpol at Ginang Ana Patricia Ramos at pamilya. Apostol Santo Tomas, ipanalangin mo kami. Apostol San Simon el Zelote. Si San Simon Makabayan ay kilala rin sa tawag na Kananeo at kilala rin bilang Zelote, na ang kahulugan ay mapagmalasakit. Siya ay namatay sa Persia bilang martir sa pamamagitan ng paglagari sa kanyang katawan na hinati sa dalawa. Ang imahe ni San Simon Makabayan ay nasa pangangalaga ni Ginoong Dixie Crisostomo at pamilya. Apostol San Simon Makabayan, ipanalangin mo kami. Apostol San Judas Tadeo. Isang santong martir itong si San Judas Tadeo, ang may akda ng mga liham ni San Judas. Karaniwang inilalarawan si Kristo sa kanyang dibdib sa isang medalyon dahil sa siya ay isang kamag-anak at tinaguriang kamukha ni Kristo. Si San Judas Tadeo ang pintakasi ng mga nawawala ng pag-asa. Ang imahe ni San Judas Tadeo ay nasa pangangalaga ni Engineer Ricardo Gutierrez at pamilya. San Judas Tadeo, ipanalangin mo kami. Ang ministeryo, pagpapakasakit at pagkamatay ni Kristo. La Despedida, ang pamamaalam ni Jesus sa kanyang ina. Ang tagpo ng pamamaalam ni Jesus kay Maria ay makikita lamang sa libro ng Pasyong Mahal. Pinaniniwalaang bago magsimula ang ministeryo ay nagpaalam si Jesus kay Maria upang tupdin kung ano ang nasusulat. Ang mga imahe ng tagpo ng pamamaalam ni Jesus sa kanyang ina ay nasa pangangalaga ni Ginang Marieta Saitamco at pamilya. O Jesus, masunuring anak ng Birheng Maria, maawa ka sa amin. Mahal na Birheng Maria, inang nangungulila, ipanalangin mo kami. Nuestro Señor Jesus de la Jumenta, ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Si Jesus ay sumakay sa batang asno at pumasok sa Jerusalem. Marami ang naglatag ng kanilang mga balabal sa daan, samantalang ang iba na may pumutol ng madahong sanga ng kahoy at sumisigaw ng ganito, "Purihin ng Diyos, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan." Ang imahe ng Nuestro Señor de la Jumenta ay nasa pangangalaga ni Ginoong Jason Sitamco at pamilya. O Jesus, aming hari mula sa lipi ni David, maawa ka sa amin. Señor de la Oración del Huerto, ang pananalangin sa halamanan ng Getsemani. Dumating sila sa isang lugar na tinatawag na Getsemani at kasama niya sina Pedro, Santiago at Juan. Lumayo siya ng kaunti at pagkatapos ay nagpatira pa upang manalangin na kung maaari huwag nang sumapit sa kanya ang oras ng paghihirap. Ang tagpong ito ng pananalangin sa halamanan ng Getsemani ay nasa pangangalaga ni Ginang Jacqueline Laderas Lintag at pamilya. O
O Jesus, tinanggap ang saro ng paghihirap, maawa ka sa amin. Nuestro Señor Jesus Cautivo, ang pagdakip kay Jesus. Pagkatapos manalangin ni Jesus, si Judas ay dumating kasama ang ilang mga bantay sa templo at isang pangkat ng mga kawal Romano na padala ng mga punong pari at mga pariseyo. May dala silang mga lampara, mga sulo at mga sandata. Dinakip nga si Jesus at iginapos ang kanyang mga kamay at dinala sa punong Sanedrin. Ang imahe ng Señor Jesus Cautivo ay nasa pangangalaga ni Ginoong Reo Vivar at pamilya. O Jesus, dinakip at iginapos upang matupad ang kalooban ng Diyos, maawa ka sa amin. La negación de Pedro a nuestro Señor Jesucristo. Ang pagtatatwa ni Pedro. Sumunod kay Jesus si Simon Pedro at sa harap ng bahay ng punong saserdote ay nagpaiwan siya. Si Pedro ay nakilala at tinanong ng mga naroon at 3 ulit niyang pinagkaila si Jesus. Pagkatapos ay agad na tumidaok ang manok. Ang tagpong ito ng pagtatatwa ni Pedro ay nasa pangangalaga ni Ginoong Marvin de la Cruz at pamilya. O Jesus, matapat na kaibigan ng lahat, maawa ka sa amin. San Pedro, nagising at nagsisi matapos ang pagtatwa kay Jesus, ipanalangin mo kami. Nuestro Señor Jesus azotado en la columna, ang paghampas sa haliging bato. Nang si Jesus ay dalhin sa palasyo ni Pilato, siya ay pinagtatanong nito at wala itong nakitang pagkakasala ni Jesus. Kaya ipinakuha ni Pilato si Jesus sa mga kawal at ginapos sa haliging bato at ipinahagupit. Ang imahe ng paghampas sa haliging bato ay nasa pangangalaga ng mga anak sa alaala ni Ginang Conching Santiago. O Jesus, nagbata ng hirap at pasakit para sa sangkatauhan, maawa ka sa amin. La Coronación de Espinas, ang pagpuputong ng koronang tinik. Si Jesus ay kanilang hinubdan at dinamitan siya ng isang balabal na purpura at sila'y nagkama-kama ng isang putong na tinik at ipinutong sa kaniyang ulo at sila'y nagsiluhod sa harap niya at siya'y kanilang nilibak na nagsisipagsabi, "Magalak, hari ng mga Hudyo." Ang tagpong ito ng pagpuputong ng koronang tinik ay nasa pangangalaga ni Ginang Memvilus Crisostomo at pamilya. O Jesus, aming haring manunubos, maawa ka sa amin. Nuestro Señor Jesus Sentenciado. Si Jesus ay hinatulan ng kamatayan dahil sa pagiging matapat sa kanyang misyon, sapagkat ipinahayag niya ang paghahari ng Diyos na walang nang-aapi at inaapi. Kinondena siya ng mga kinatawan ng simbahan at pamunuan ng pamahalaan sa pakiramdam na sila ay hinusgahan ni Jesus. Ang paghatol na ito ang simula ng pagtubos ni Kristo sa sala ng sangkatauhan. Ang imahe ng Señor Jesus Sentenciado ay nasa pangangalaga ni Ginoong Well Domingo at pamilya. O Jesus, inako ang sala ng sangkatauhan, maawa ka sa amin. La aceptación de Jesús en la cruz, ang pagtanggap ni Jesus sa banal na krus.
Matapos hagupitin at iharap sa maraming tao, ay hinatulan ni Pilato si Jesus na ipako sa krus. Nang iatang sa kanya ang parusa, buong puso niyang tinanggap ang mabigat na krus at sa unang paghawak ay niyakap niya ito. Ang pagtanggap na ito ay nagpapatunay ng pagsunod ni Jesus sa kalooban ng kanyang Ama. Pinasa niya ang krus upang tayo ay matubos sa ating sala. Ang imahe ng pagtanggap ni Jesus sa krus ay nasa pangangalaga ni Ginoong Jovert de Jesus at pamilya. O Jesus, buong pusong tinanggap ang bigat ng krus, maawa ka sa amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, makaraang mahatulan ng kamatayan, si Jesus ay pinagbuhat ng kanyang krus sa lansangan ng Jerusalem patungo sa lugar kung tawagi ay dako ng bungo, Golgota sa wikang Hebreo. Ayon sa tradisyon, si Jesus ay nadapa sa kanyang daan patungo sa Kalbaryo ng 3 ulit or 3 kaidas. Ito rin ang isinasaad ng ika-6 na estasyon ng bagong Via Crucis. Ang imahe ng Nuestro Padre Jesus Nazareno ay nasa pangangalaga ng pamilya Sebastian sa alaala ni Ginoong Miguel Sebastian Sr. Nuestro Padre Jesus Nazareno, maawa ka sa amin. La Primera Caída, ang unang pagkarapa ni Jesus. Sa kauna-unahang pagkakataon, ay nadapa si Jesus sa bigat ng krus na kanyang pasan. Habang sumusuray ang hakbang patungong Kalbaryo, ay halos madurog si Jesus sa bigat ng krus na kanyang pasan. Halos igupo ng pagod dahil sa kawalan ng tulog sa magdamag at pagpapahirap na kanyang dinanas. Ang tagpong ito ng La Primera Caída ay nasa pangangalaga ni Ginang Carmen Mangahas at pamilya. O Jesus, nalugmok sa bigat ng krus, maawa ka sa amin. El Encuentro, ang pagkasalubong ni Jesus sa kanyang ina. Sa Via Dolorosa natin natutunan ang tagpong ito ng pagkakasalubong ng mahal na birheng nahahapis sa kanyang anak na sa kabila ng malaking pagmamahal na ipinamalas ay pinagpasan ng mabigat na krus upang humayot ipako sa Kalbaryo. O anong laking kapighatian na makita ng ina ang anak niyang pinagdurusa upang sa pamamagitan naman ito ay matubos ang walang kahabag-habag na makasalanan. Ang mga imahe ng tagpong ito ng El Encuentro ay nasa pangangalaga ni Ginoong Aryong at Ginang Ligaya Katalig at pamilya. O Jesus, minamahal na anak ni Maria, maawa ka sa amin. Mahal na Birheng Maria, mapagkandiling ina, ipanalangin mo kami. Nuestro Señor Jesus Crucificado, ang pagkapako ni Jesus sa krus. Nang maipako na siya sa krus, pinaghati-hatian ng mga kawal ang kanyang mga damit sa pamamagitan ng palabunutan. Naupo sila at siya'y binantayan. Inilagay nila sa kanyang ulunan ang paratang laban sa kanya na may nakasulat na ganito, "Ito'y si Jesus na hari ng mga Hudyo." Ito ang katuparan ng kasulatan, ang pagkapako ni Jesus sa krus, ang siyang dakilang pag-ibig ng Diyos upang tayo ay tubusin at ihango sa sala. Ang imahe ng pagkapako ni Jesus sa krus ay nasa pangangalaga ni Ginang Isabel Pahati at pamilya. O Jesus, nagpapako sa krus dahil sa pag-ibig sa sangkatauhan, maawa ka sa amin. Ecce Mater Tua, ang Birheng Maria at si San Juan sa paanan ng krus. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena.
Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, ay kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Ang mga imahe ng tagpong ito ng Kalbaryo na kung saan ang Birheng Maria at si San Juan ay nasa paanan ng krus ay nasa pangangalaga ni Binibining Celi Valiente at pamilya. O Jesus, nakabayubay sa krus, maawa ka sa amin. Mahal na Birheng Maria, matiising ina, ipanalangin mo kami. San Juan, ang minamahal na alagad, ipanalangin mo kami. La Pieta, ang katawan ni Jesus sa kandungan ng kanyang ina. Narito ang pahayag ng mahal na Birhen ayon kay Santa Brigada ng Sweden. Kinuha ko ang kanyang katawan sa aking mga tuhod. Ang kanyang mga mata ay wala ng buhay at puno ng dugo. Ang kanyang bibig ay sinlamig ng yelo. Ang kanyang balbas ay nagkapilipilipit. Siya ay nahimlay sa aking mga tuhod gaya ng pagkabiti niya sa krus. Pagkatapos ay inihiga namin siya sa isang malinis na kayong lino. At sa aking kayong lino, nilinis ang kanyang mga sugat at mga bisig. Sa pamamagitan ng aking mga daliri, ipinikit ko ang kanyang mga mata at itinikom ang kanyang bibig na nakabukas nang siya ay mamatay. Ang imahe ng La Pieta ay nasa pangangalaga ng pamilya ni Ginang Juliet Alfonso del Rosario sa alaala ni Ginoong Narding Alfonso. O Jesus, namatay para sa katubusan ng aming kasalanan, maawa ka sa amin. Nuestra Señora de la Angustia, ipanalangin mo kami. Santo Entierro, ang banal na bangkay ni Jesus, makaraang ilagay sa kandungan ng kanyang mahal na ina, ay kinuha ni Jose ng Arimatea ang bangkay ni Jesus. Dala naman ni Nicodemo ang pabango at mga 100 libra ng mira at aloe. Nilagyan nila ang bangkay ng pabango habang binabalot ito sa kayong lino. Inilagay ni Jose ang bangkay ni Jesus sa kanyang bagong libingan na ipinauka niya sa bato. Pagkatapos, iginulong niya sa pintuan ang isang malaking batong pantakip at saka umalis. Naroon din sina Maria Magdalena at ang isa pang Maria na nakaupo sa tapat ng libingan. Ang imahe ng Santo Entierro ay nasa pangangalaga ng pamilya Piscasio. O banal na bangkay ni Jesus, maawa ka sa amin. Ang mga banal at kababaihan na sumunod kay Jesus. San Nicodemo. Si San Nicodemo ay isang Pariseyo at miyembro ng Sanhedrin na siyang pinakamataas na hukom at tagapagbatas noong mga panahong iyon sa Israel. Siya ay lihim na disipulo ni Jesus. Nagtitipon sila tuwing gabi upang maiwasan ang pagagalit ng iba pang miyembro ng Sanhedrin. Ayon sa kasulatan, kasama ni San Jose ng Arimatea, si San Nicodemo ang nagdala ng pabango upang kunin at linisin ang bangkay ni Jesus at kanilang inilibing. Ang imahe ni San Nicodemo ay nasa pangangalaga ni Ginoong Ricardo at Ginang Lynette Palma at pamilya. San Nicodemo, ipanalangin mo kami. San Jose de Arimatea. Si San Jose na taga-Arimatea ay isang mayaman at iginagalang na kagawad ng Sanhedrin. Lihim siyang alagad ni Jesus tulad ni Nicodemo. Dahil sa kanilang takot sa mga Hudyo ay patago silang nagkikipagkita kay Jesus. Subalit nang dumating ang sandali ng matinding pangangailangan ng karamay ni Jesus, agad-agad siyang nagtungo kay Pilato upang hingin ang bangkay ni Jesus at ipinagkaloob sa kanya na ilibing ang Panginoon. Si San Jose ng Arimatea ang nagmamay-ari ng libingan na pinaglibingan kay Jesus.
Ang imahe ni San Jose de Arimatea ay nasa pangangalaga ni Ginoong Joms Becerral at pamilya. San Jose de Arimatea, ipanalangin mo kami. Santa Veronica. Ang salitang Veronica ay nanggaling sa wikang Latin na vera icona o tunay na larawan. Sa belong ipinangpunas ni Veronica sa mukha ni Jesus habang pasa nito ang krus patungo sa Kalbaryo, ay mahimalang nagtaglay ng 3 larawan ng mukha ng manunubos. Sa ngayon, ang belo ni Santa Veronica ay pinaparangalan bilang isang relikiya. Ito ay nakalagak sa isa sa 4 na pangunahing kapilya na malapit sa altar mayor ng Basilica de San Pedro sa Vaticano. Ang imahe ni Santa Veronica ay nasa pangangalaga ni Ginoong Levin Lucas at pamilya. Santa Veronica, ipanalangin mo kami. Santa Juana de Cuza. Si Santa Juana ay may bahay ni Cuza na katiwala ni Herodes Antipas, ang tetrarka ng Galilea. Kabilang siya sa mga babaeng pinagaling ni Jesus kasama sina Maria Magdalena at Susana. Nang maging mga tagasunod sila ni Jesus at ihinandog ang kanyang kabuhayan pangtustos sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad, isa siya sa mga unang nakasaksi sa muling pagkabuhay ni Kristo. Ang imahe ni Santa Juana de Cuza ay nasa pangangalaga ni Ginoong Jeffrey Andico at pamilya. Santa Juana de Cuza, ipanalangin mo kami. San Lazaro de Betania. Si San Lazaro na taga Betania ay kapatid ni Maria at Marta. Sila ay mga tunay na kaibigan ni Jesus. Si Lazaro ay namatay at 4 na araw nang nakalibing nang si Jesus ay dumating. Kaya nagtungo siya sa libingan ni Lazaro at iniutos na alisin ang batong nagpipinid sa yungib. At siya ay sumigaw, "Lazaro, lumabas ka!" Lumabas nga si Lazaro na may balot pang mga kayo sa katawan. Si Lazaro ay nabuhay pa ng matagal at naging obispo. Ang imahe ni San Lazaro ay nasa pangangalaga ni Ginoong Merwin Eneviso at pamilya. San Lazaro de Betania, ipanalangin mo kami. Santa Maria de Betania. Si Santa Maria na taga Betania ay mula sa isang pamilyang may katayuan sa buhay. Siya ay kapatid ni Santa Marta at San Lazaro. Siya ay matalik na kaibigan at tagasunod ni Jesus. Iba siya sa babaeng makasalanan at kay Santa Maria Magdalena. Si Santa Maria de Betania ang nagbuhos ng mamahaling pabango sa paanan ni Jesus at pinahiran niya ito ng kaniyang buhok ayon sa Ebanghelyo ni San Juan. Ang imahen ni Santa Maria de Betania ay nasa pangangalaga ni Ginoong Renzon Domingo at pamilya. Santa Maria de Betania, ipanalangin mo kami. Santa Marta de Betania. Si Santa Marta ang pinakamatandang kapatid ni San Lazaro at Santa Maria, kung kaya't siya ang nangangasiwa sa kanilang bahay sa maliit na bayan ng Betania na malapit sa bundok ng Olibo, kung saan sila nakatira. Malimit ang Panginoon sa tahanan ng magkakapatid noong panahon ng kanyang pangangaral sa Judea. Sa unang pagdalaw ni Jesus sa kanila ay hindi inalintana ni Santa Marta ang kanyang mataas na estado. Personal niyang pinaghandaan ang lahat bagaman sila ay may mga katulong. Ang imahe ni Santa Marta ay nasa pangangalaga ni Ginang Laura Santos at ng samahan ng Catholic Women's League. Santa Marta de Betania, ipanalangin mo kami. Santa Maria Cleofe. Si Santa Maria Cleofe
ay asawa ni San Cleophas na kapatid ni San Jose na ama ng ating Panginoong Hesukristo. Ayon sa kasulatan, si Santa Maria Cleofe ay kasama ng mahal na Birheng Maria na siya namang kanyang pinsan na nasa paanan ng ating mahal na Panginoong Hesukristo noong ito ay nakapako sa krus. Isa rin siya sa 3 Maria na nakasaksi ng muling pagkabuhay ni Kristo. Ang kanyang kapistahan ay tuwing ika-24 ng Abril. Ang imahe ni Santa Maria Cleofe ay nasa pangangalaga ni Ginoong Leonard Arellano at pamilya. Santa Maria Cleofe, ipanalangin mo kami. Santa Maria Jacobe. Si Santa Maria Jacobe o Mariang ina ni Santiago na asawa ni Alfeo ay nakatatandang pinsan ng mahal na Birheng Maria. Si Maria Jacobe ang ina ni Apostol Santiago Menor o Santiagong nakababata at ni Joses. Siya ay naninirahan sa Capernaum malapit sa ating Panginoon sa pasimula pa lamang ng pangangaral nito sa mga tao. Isa si Santa Maria Jacobe sa sumunod kay Jesus mula sa daan ng Kalbaryo hanggang sa paanan ng krus at isa sa naging saksi sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ang imahe ni Santa Maria Jacobe ay nasa pangangalaga ni Ginoong Ivan Ignacio at pamilya. Santa Maria Jacobe, ipanalangin mo kami. Santa Maria Salome. Si Santa Maria Salome ay pinsan ng mahal na Birheng Maria. Siya ay asawa ni Zebedeo at ina ni na Santiago Mayor at Juan Evangelista. Si Santa Maria Salome ay isa sa mga babaeng disipulo na naglilingkod kay Jesus. Siya rin ang humingi kay Jesus na ang kanyang 2 anak ay paupuin sa kanan at kaliwang kamay nito. Ang walis at naveta ang mga simbolong ginagamit sa imahe ni Santa Maria Salome. Ang imahe ni Santa Maria Salome ay nasa pangangalaga ni Ginang Weng Sakdalan at pamilya. Santa Maria Salome, ipanalangin mo kami. Santa Maria Magdalena, Apostola Apostolorum o Apostol ng mga Apostol, sapagkat sa kanya unang nagpakita ang Panginoon at nagpahayag na ito ay muling nabuhay. Si Maria na taga Magdala o tinaguriang Maria Magdalena ay hindi ang babaeng nahuling nangangalunya o ang babaeng nagbuhos ng pabango kay Kristo. Si Maria Magdalena ang pinagaling ni Jesus at pinalaya sa kanya ang 7 demonyo. At pagkatapos nito, siya ay sumunod kay Jesus sa kanyang mga pangangaral sa Kalbaryo hanggang sa pagpapako sa krus at sa muli nitong pagkabuhay. Ang imahe ni Santa Maria Magdalena ay nasa pangangalaga ni Ginoong Reynaldo Capili at pamilya. Santa Maria Magdalena, ipanalangin mo kami. Apostol San Juan I Evangelista. Si San Juan nakilala rin bilang ang minamahal na alagad na kapatid ni Santiago Matanda at isa ring mangingisda. Siya ay unang disipulo ni Juan Bautista bago naging apostol ni Jesus. Sa kanya inihabili ni Jesus si Maria nang ipako siya sa krus. Sa kanya nakapangalan ang ika-4 na ebanghelyo, ang 3 liham sa bagong tipan at ang libro ng mga pahayag. Ang simbolo ni San Juan ay ang libro, panulat, ang agila at kopa na sinasabing siya ay ilang beses pinainom ng lason ngunit hindi mamatay-matay. Ang imahe ni San Juan Apostol I Evangelista ay nasa pangalaga ni Ginang Ofelia Calalang at pamilya. Apostol San Juan I Evangelista, ipanalangin mo kami. Mater Dolorosa, ang inang nagdadalamhati. Si Maria ay naging masunurin sa kalooban ng Panginoon. Sa propesiya pa lamang ni Simeon ay tila balaraw na ang nakatarak sa kanyang puso.
Alam ni Maria ang nakatakda. Ang pagdadalamhati niya ay hindi pagpapakita ng kahinaan, kundi katatagan ng loob. Kahit labis ang kanyang pagtangis dahil sa pagdurusa at kamatayan ng kanyang anak, alam niyang ito'y para sa katubusan ng sansinukob. Si Maria ay naging matatag at nanatiling tapat hanggang sa huling sandali ng kaniyang minamahal na anak at taglayang pag-asa sa muli nitong pagkabuhay. Ang imahe ng inang nagdadalamhati ay nasa pangalaga ng pamilya Felipe sa alaala ni Doktora Maria Garcia Santos. Nuestra Señora Mater Dolorosa, ipanalangin mo kami. Ang paglilibing kay Jesus. Tinanggap ni Jesus ang masaklap na kamatayan sa krus upang mapasa niya ang ating mga pagkukulang at nakibahagi sa paghihirap natin bilang mga nilalang. Ang paglilibing sa Kanya ay pagbabaon ng kasalanan ng sangkatauhan. Gayunpaman, naniniwala tayo na ang Kanyang kamatayan ang siyang maghahatid sa Kanya sa tagumpay at panibagong buhay naman para sa atin. Siya ay namatay dahil sa pagmamahal niya sa atin. Soledad, ang paghahatid sa mahal na Birheng Maria sa kanyang tahanan. O Maria, inang kalinis-linisan, Birheng natigib ng lumbay at kapighatian, nagpapakababa kami ngayon sa aming pagkakaluhod dito sa harap mo at isinasamo namin sa iyo na kami ay tulungan mo sa tuwina na ang aming mga puso nang matutunan namin, alalahanin at kahabagan ang tanang hirap na tiniis ng anak mong si Jesucristo at ang hapis na dinalita mo sapagkat dinamayan mo siya sa kanyang mahal na pasyon.